Magandang umaga po sa inyo lahat. Magre-review tayo, ha? Para sigurado tayong alam natin yung gospel ngayon. Ano yung gospel last Sunday? Tungkol saan? No? Last Sunday, yung gospel po tungkol sa ano yung turo ng Diyos kapag yung isang tao ay nagkasala. No? Pag mayroon siya nagawang kasalanan, sabi ng Diyos, puntahan mo, kausapin mo. Pag hindi ka pinakinggan, magsama ka pa ng isa. No? Pag hindi ka pa ulit pinakinggan, dalhin nyo na sa simbahan, sa pari. Di ba? Yun yung last Sunday. Yung tamang paglapit sa isang taong nagkamali para tulungan siya na itama yung kanyang pagkakamali. Ngayong Sunday, narinig nyo naman yung gospel tungkol naman sa paano magpatawad. No? Sa unang part po ng gospel, maganda yung narinig natin. Sabi ni Pedro, Panginoon, makailang beses po ba akong dapat magpatawad? Yung salita ni Pedro, pwede nating sabihin, may magandang ginawa si Pedro. Kasi alam ni Pedro na dapat magpatawad. Yun pa lang, medyo credit na kay Pedro yon. Kasi nagtatanong siya kay Kristo, ilang beses ba ako dapat magpatawad? Alam ni Pedro sa kanyang puso na dapat magpatawad ng kapwa. Doon ay malaking tulong na para sabihin mong, mayroon siyang pusong mapagpatawad. Alam niya sa kanyang sarili, dapat nagpapatawad. Kaya lang, ang tanong ni Pedro, ilang beses po ba? Medyo may question naman doon. Bakit? Kasi parang tinatanong ni Pedro, bakit kinakailangan ba, Lord? Dapat siguro may limit yung pagpapatawad. Kaya tinatanong ni Pedro, ilang beses po ba? Sa tingin po ninyo, dapat ba pagpapatawad may limit? Sasabihin mo, syempre naman, Father, no? Nakakapagod din kaya. No? Paano kung paulit-ulit na lang yung gumawa ng kasalanan? Paulit-ulit kong patatawarin? Swerte naman niya. No? Siguro tatanungin ninyo, siguro dapat nga may limit. No? Pero, sinagot siya ni Kristo. At ang sabi ni Kristo sa gospel, hindi ko sinabi sa yung 7 beses lang. Kasi sabi ni Pedro, Lord, ilang beses ba ako dapat magpatawad? 7 times? Sabi ni Kristo sa gospel, hindi ko sinabing 7 times. 77 times. Na parang sinasabi ng Diyos, walang limit. Paulit-ulit. No? Kaya sinasabi na ating Panginoon, ang pagpapatawad, hindi pa pwedeng may limit. Kasi di ba, pag ba tayo ay nakagawa ng kasalanan sa Diyos, sinasabi pa sa inyo ng Diyos, pag ikay gumawa ng kasalanan sa mundong ito, hanggat nabubuhay ka, 5 beses lang, o 7 lang paano kung 100 years old ka na? At bawat taon gumagawa ka ng kasalanan, di 100 times yun. Sasabihin ba ng Diyos, sa 100 years old mo, every year may isang kasalanan kang ginagawa, yung 7 lang doon ang pinatawad ko. The rest ng 93, hindi. Sino kawawa? Di tayo, no? Sasabihin natin, ano ba naman yan? So dapat pala yung kasalanan ko hanggang 7 lang. Kasi kapag lumagpas ako sa 7, hindi na ako patawarin ng Diyos. Pero hindi ganoon ang Diyos. Tayo, baka gawa tayo ng kasalanan ngayon, bukas pumunta ka sa pari para mangumpisal, patawad. Pag uwi mo ng bahay, nakagawa ka ng kasalanan, balik ulit kinabukasan, patawad. Kung may 365 days, kung 365 days kung kasalanan, 365 days yung patatawarin. Kasi ang Diyos, walang limit sa pagpapatawad sa kasalanan ng tao. At yun marahil yung magandang punto na makita natin sa gospel. Pag sa Panginoon, walang limit ang pagpapatawad sa tao. Kaya lang sa tao, may limit ang pagpapatawad. Kaya nga, di ba, hirap na hirap tayong magpatawad ng kapwa. Bakit? Kasi nililimitahan natin. Ayaw natin na ang pagpapatawad ay limitless. Gusto natin may limit kasi napapagod tayong magpatawad. Naiinis tayo.
Nagagalit tayo pag ginagawan tayo ng kasalanan. At sasabihin natin, sobra ka na. No? Tayo yung malakas ang loob na kapag tayo ay maraming kasalanan ginawa sa atin, nililimitahan natin kasi napapagod tayo. Ganyan ang tao. Nawawalan, nagkakaroon tayo ng limit. Pero isipin ninyo, kapag tayo ay nagpapatawad sa ating kasalanan at nilalagyan natin ng limit, no? Ibig sabihin, gusto natin mas mataas tayo kaysa doon sa ating kapwa. Kaya natin nilalagyan ng limit. Parang gusto natin, ako ang masusunod. Ako ang mas mataas sa'yo. Pag ganon, parang sinasabi mo, ikaw ang Diyos. Na parang hawak mo yung pagpapatawad sa iyong nagawang kasalanan ng iyong kapwa. Kaya nga anong ginawa ang paraan ng Panginoon para ipaliwanag sa atin? Gumamit siya ng parable. Sabi dun sa gospel, may isang master. Yung kanyang alipin ay nagkaroon ng utang sa kanya. At sabi nung alipin, sabi sa kanya ng master, dahil hindi ka makabayad, ibebenta kita, asawa mo, mga anak mo, mga ari-arian mo. Hanggat hindi ka nakakabayad, hindi kita ibebenta na lang kita para makabayad ka sa akin. Anong sabi nung alipin? Bigyan niyo pa po ako ng panahon. Babayaran ko po kayo. Kaya anong nangyari? Naawa yung master. Nahabag yung master. Anong sabi sa kanya? Sige na, pinapatawad ko na yung utang mo. Huwag mo nang intindihin. No? Dahil sa awa at habag. Ganyan yung level ng master at nung alipin. Kahit na sabihin mo madami siyang utang, sa Tagalog version po kasi ng gospel, 10 million. No? Yung utang at hindi niya talaga kayang bayaran. Sabi nung master, sige na, patatawarin na kita. Imagine, kahit napakalaki ng kanyang nagawang kasalanan, napakalaki ng kanyang pagkakautang, pinatatawad. Kasi kayang ibaba ng Panginoon yung kanyang sarili, kahit ikay hirap na, patatawarin kita dahil sa awa at habag. Ganyan tumingin ang Diyos sa tao. Kahit gaanong kadami yan, kahit paulit-ulit yan, kayang patawarin ng Diyos ang tao. Pero yung pangalawa sa gospel, sabi, yung umalis na yung alipin, nakita niya yung kapwa niya alipin na may utang naman sa kanya. Alam niyo sa Tagalog kung magkano utang? 500. Sabing ganon, may utang ka sa akin 500, bayaran mo ako. Sabi nung kapwa niya alipin, bigyan mo pa ako ng panahon, babayaran kita. Sabi sa gospel, hindi pumayag yung alipin na patawarin yung kanyang kapwa alipin. Binugbog hanggang sa makabayad. Yung level ng alipin sa kapwa niya alipin. Pantay lang. Pero hindi kayang magpatawad. No? Kaya pag initingnan niyo po yung dalawang larawan ng parable, pag ang Diyos at ang tao, kayang patawarin ng Diyos. Pero kapag tao sa tao, hirap na hirap magpatawad. At yan yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Bakit kaya tayong tao, hirap na hirap tayong magpatawad sa ating kapwa? Pero kapag tayo ang humingi ng tawad sa Diyos, ang dali-dali, ang galing-galing natin humingi. Naku, minsan sa mga kumpisalan, ganyan, no? Sasabihin, Father, may yung aking nanay, hindi ko man lang mapatawad. Yung anak, no? Yung anak yung nagsasabi. Hindi ko man lang mapatawad. Kaso, Father, namatay na. Ngayon, anong gusto mo? Buhayin natin para makapagpatawad ka. Nung nabubuhay, ayaw mong patawarin. Nung namatay, saka ka humihingi ng tawad. Sabi ko, yun yung mga masarap tuktukan sa ulo no? Para matauhan. Bakit hirap na hirap kang magpatawad sa iyong kapwa nung siya'y malakas pa? Pero nung namatay na hirap yung kalooban mo kasi hindi mo napatawad at namatay. Bakit iniipit yung kasalanan at patawarin? Bakit kinakailangan mo pang pagtiisan? Pero sa bandang huli, patatawarin mo rin pala, pero patay na. Ganyan yung ating ugali bilang tao.
Hindi natin kayang magpatawad ng ating kapwa kapag nabubuhay. Gusto natin, mapapatawad lang natin yan pag nahihirapan na siya. No? Ganyan tayong kalupit. Kapag may nagawang kasalanan sa atin, pag hindi tayo nakagaganti, hindi natin patatawarin. Pag hindi nahihirapan, hindi natin patatawarin. Pero pag nakita na natin hirap na, saka lang tayo sabi, o sige, okay na, natanggap ko na, napaghirapan mo na rin yan. Ganyan tayo eh. Meron tayong standard na gustong ginagawa. Pero kapag tayo hihingi sa Diyos, no? Alam nyo ano yung sabi ng last part ng gospel? Sabi sa last part ng gospel, kung paano ang ginagawa mo sa iyong kapatid, no? Kung hindi mo yan kayang patawarin, ganyan din ang gagawin sa iyo ng Diyos. Naku, kung alam lang ng lahat ng Kristiyano yan, no? Kung alam lang ng lahat ng Katoliko yung ganyang salita ng Diyos, siguro sasabihin natin, ay naku, lagot din naman pala ako. Na ako na hindi marunong magpatawad, na hindi ko kayang patawarin yung aking kapwa, ganun din pala ang gagawin sa akin ng Diyos sa bandang huli. Siguro pag nagharap-harapan na tayo sa Panginoon, sa langit, sabihin niya, pinatawad mo ba si ganito? Naka-enumerate lahat ng listahan sa Panginoon. Sasabihin mo na lang, ay oo nga, nakalimutan ko yan. Ay opo, si ganito po, nakagawan ko ng kasalanan yan. Ano na magagawa natin? Nasa langit na lahat, nasa may pintuan na. Sasabihin ng Diyos, hindi mo sila pinatawad, ikaw din, baba mo, dilagot. Di ba? Paano na lang kung gano'n ang magharap-harapan na pati tayo, hindi natin kayang patawarin yung ating kapwa. Kaya mismo ang Panginoon, sasabihin sa atin, kapag nilalagyan mo ng limit yung pagpapatawad mo sa kapwa, alam mo, ang tingin mo sa iyong sarili, Diyos. No? Kasi gusto mo sa iyong sarili, nahihirapan yung kapwa mo sa pagpapatawad mo sa nagawa niyang kasalanan. Gusto mo, pinahihirapan yan. Pero sasabihin sa atin ng Panginoon, hindi ka kinakailangang maging mataas sa iyong kapwa. Dapat pantay lang kayo. Kapwa mo, sa kapwa mo, magkapatid kayo. At dapat nagpapatawaran kayo. Hindi yung katulad na nasasabihin mo, mas mataas ako sa iyo. Ikaw, may utang ka sa akin, kinakailangan mong pagsisihan yan. Hindi. Kasi itinuturo ng Panginoon sa gospel, magka-level ang tao at ang tao. Dapat marunong kayo magpatawad sa pagiging magkapatid ninyo. Kaya mga kapatid, hanggat nabubuhay ka at alam mong mayroon kang mga taong hindi pa pinapatawad, napakahalaga yung pusong marunong magpatawad sa kapwa. Pero anong tinuturo ng Diyos sa atin? Kinakailangan kasi maramdaman mo yung awa at habag. Hanggat hindi mo nararamdaman yung awa at habag sa iyong kapwa, hindi ka talaga itutulak niyan sa pagpapatawad. At mararamdaman mo yung awa at habag sa tuwing humihingi ka ng tawad sa Diyos. Dahil sa Diyos, laging awa at habag ang ibinibigay sa atin kapag humihingi tayo ng tawad sa ating nagawang kasalanan. Ang tanong ko po ba, ilang beses ba kayo humingi ng tawad sa kasalanan ninyo sa Diyos? No? Sa loob ng isang taon, ilang beses kayo mangumpisal? Diyos ko po, mukhang hindi pa yata. No? Sa isang taon po, alam nyo, sa isang taon, ang pinaka-minimum requirement, minimum po isa. Minimum pa yan. Ano yung maximum? Kahit 300, pwede. No? Hanggat alam mo may kasalanan kang bumabagabag sa puso mo, pwede kang bumalik sa pari para mangumpisal. Pero ang minimum, 1. Wala hong 0. No? Walang 0 na minimum. Kaya kapag ikay nakagawa ng kasalanan, sa laban sa Diyos at sa iyong kapwa, ang minimum ay 1. Imagine, 365 days kang pwede gumawa ng kasalanan, isang beses pwede ka pa mangumpisal. At minsan hindi pa natin magawa. No? Pero ang tanong, yung tipo, ang dami-dami mong kasalanan, hindi ka nangungumpisal, ilang beses kayo mangumunyon? Di ba? Bawat misa, Father, nangungumunyon ako. Di ba? Nasaan yung state of grace?
Paano mo masasabing nararamdaman mo ang Diyos na tanggapin sa iyong katawan, pero punong-puno ka pala ng kasalanan na hindi mo nakukumpisal? Ibig sabihin yung kasalanan, normal na lang na dumadaloy sa dugo mo. No? Okay lang, Father. Magkasala ako, hindi man ako nababagabag. No? Hindi. Kapag ikay nagkasala, kinakailangan mo humingi ng tawad sa Diyos. No? Kahit ang minimum requirement ay 1. Pero ang maximum ay kahit 365 yan. Pwede. Kaya mga kapatid, no? Ang Diyos mapagpatawad. Kaya natin kayang magpatawad ng ating kapwa kasi naramdaman natin yan sa Diyos. Pero kapag hindi pala tayo lumalapit sa Diyos para humingi ng tawad, hindi kasi natin nararamdaman yung awa at habag. Kaya hindi tayo marunong magbigay ng awa at habag para patawarin ang ating kapwa. Yun lang naman din pala. Kaya ang sisisihin natin, tayo rin. Kaya wala tayong lakas ng loob para sabihin sa ating kapwa, hindi kita kayang patawarin. Bakit? Kasi kasalanan din natin. Hindi tayo humihingi ng tawad at awa at habag sa Diyos. Kaya hindi natin magawang magpatawad ng kapwa. Bakit? Kasi nakikita natin, mukha na rin tayong Diyos. Tayo na lang ang nasusunod sa ating nagawang kasalanan. Hindi na natin hinihingi ng tawad sa Panginoon. Kaya ipapaalala sa atin yan ng pagbasa, ng mga pagbasa natin ngayon. Mapagpatawad ang Diyos at dapat tayo rin marunong magpatawad sa ating kapwa. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.